Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2031 dumating si Siliuhey. Ang ulo ng pamilya Chu ay galit na galit, ngunit hindi siya ng ahas na sumiklab. Nagmamadali siyang tumakbo sa tabi ni Chu Sheng at tinulungan itong tumayo na puno ng guilt ang mukha. Upang kaibiganin ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika, dinanas nila ang lahat ng uri ng mga hinaing at kahihiyan. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa sandaling ito, dumaan ang isang kaakibat na aristokratikong pamilya ng pamilyang Si. Isang matandang lalaki na nangunguna sa daan ng may panunuya. Kahit na gusto mong maging aso, kailangan mong tingnan kung mayroon kang mga kwalifikasyon. Nang marinig ito, mas naging pangit ang ekspresyon ng ulo ng pamilya Chu. Malinaw na nakita ni Qin Yu ang eksenang ito. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso habang pinatibay pa nito ang iniisip ni Qin Yu. Talagang hindi makapangyarihan ang pamilya Chu. Kung hindi, ang pamilya Si ay hindi magiging napakawalang galang. Ang yin-yang sword sa kanilang mga kamay ay isang pinakamataas na kayamanan. Hindi ko ito palalampasan kung may pagkakataon ako, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, walang tigil ang kakaibang fenomeno ng Chaos Grave. Paminsan-minsan, ang mahiwagang magulong Qi ay lalabas sa mga bitek. Gayunpaman, wala pa ring mga palatandaan ng pagbubukas ng Chaos Grave. Maraming mga magsasaka na huminto sa malapit ay palapit ng palapit sa gitna ng Chaos Grave. Si Qin Yu ay walang pagbubukod. Nakatayo siya sa ilalim ng puno na nakapikit at tahimik na nakinig sa Formation Master sa gitna ng Chaos Grave. Gaano katagal bago mabuksan ang Chaos Grave? Tanong ng isang matanda na nakasuot ng puting damit. Karaniwan, ito ay tatagal ng 3 araw, ngunit, ayon sa aming mga haka-haka, ang Tai Chi Formation ay itinayo dito. Dapat ay mayroong isang bagay na pumipigil dito sa 2 formation core ng formation. Sa kasamaang palad, wala sa mga formation core na ito. Mukhang kinuha ito ng isang tao, sagot ng isang formation master. Nang marinig ito ni Qi Yu, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ubod ng pagbuo. Ito ba ang 2 lokasyon ng yin-yang fish? Talagang may 2 bangkay dito, ngunit palihim silang kinuha ni Qin Yu. Maaari mo bang tukuyin ang makalangit na mga lihim upang makita kung sino ang kumuha nito? Patuloy na tanong ng matanda. Nagulat si Qin Yu nang marinig ito, at ang kanyang ekspresyon ay naging hindi natural. Sinubukan namin, ngunit ang mga pamamaraan ng daw dito ay magulo lahat. Hindi namin ito mahinuha, sagot ng Formation Master. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu nang marinig iyon. Sa kabutihang palad, hindi nila siya natuklasan. Kung hindi, siya ay nasa malaking problema. Huwag na nating pakialaman iyon at buksan ang Chaos Grave sa lalong madaling panahon. Hindi magtatagal bago dumating ang iba pang mga aristokratikong pamilya, iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at sinabi. Sa puntong ito, huminto muna siya saglit bago siya nagpatuloy, ang Chaos Grave ay napakahalaga sa pagkakataong ito. Personal na darating ang ulo ng pamilya. Hindi dapat mangyari ang anumang hindi kanais-nais. Oo, sir. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang usapan ng dalawa, napabuntong hininga silang lahat. Hindi ko akalain na magpapakita pa ang ulo ng pamilyang Si. Kalokohan. Ang banal na anak ng pamilyang Si ay may magulong katawan. Kung makukuha niya ang katawan na ito, si Shishio ang magiging numero 1 tao sa mga kabataang henerasyon sa banal na rehiyon. Masasabing tumuntong na siya sa kaharian ng Immortal Emperor. Immortal Emperor Realm. Papayag ba ang ibang mga aristokratikong pamilya? Kapag si Shishio ang naging unang Immortal Emperor, wala ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya sa banal na rehiyon. Siyempre, hindi sila papayag. Kaya iniisip ng iba na pag-uusapan nila ito, at iniisip ng iba na mahuhulog sila dahil dito. Siyempre, lahat ng ito ay haka-haka lamang. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung ano ang nasa Chaos Grave. Sok. Kung ang 9 na dakilang Maharlikang pamilya ay nagsimula ng digmaan dahil dito, magiging interesante iyon. Malinaw na narinig ni Qin Yu ang talakayan ng lahat.
Hinaplos niya ang kanyang baba at naisip, mukhang ang pagbubukas ng Chaos Grave sa pagkakataong ito ay malamang na isang magandang pagkakataon. Ang isang malakihang digmaan ay malamang na hindi magaganap, ngunit ang mga pagtatalo ay malamang na lumitaw. Ang ulo ng pamilyang si ay personal na pumunta dito. Nagtataka ako kung anong mga kayamanan ang mahuhukay sa pagbubukas ng Chaos Grave. Sabi ng isang tao. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 2 araw na naman ang lumipas. Sa 2 araw na ito, parami ng parami ang nagtipon malapit sa Chaos Grave. Tumayo si Chinyu at hindi sinasadyang tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang figure ng lalaking may bigot. Sa tulong ng lalaking may bigot, natural na mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Sa kasamaang palad, ang lalaking may kakayahan ng bigot na itago ang panloob na chi ay higit pa kay Chinyu, kaya hindi niya ito matukoy sa. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa lahog. Lahat. Habang papalapit sila sa pagbubukas ng Chaos Grave, mas tumitindi ang pressure. May bakas ng pagkabalisa at palpitation sa karamihan. May mga umalis, pero mas marami ang dumating. Rumble. Dumagundong ang lupa, at nanginag ang mundo. Paminsan-minsan, mararamdaman ng isang tao ang isang malakas na panloob na chi na sumasabog. Ang panloob na chi na ito ay naghalo ng magulo, na nagdulot kay Chinyu ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Sa sandaling ito, ang malakas na panloob na chi ay tumawid sa kalangitan. 100 mga tao ang nakitang dumating na nakasakay sa hangin. Nakasuot ng mahahabang damit at parang mga immortal, bawat isa ay may napakalakas na lakas. At nakilala ni Chinyu ang taong nangunguna sa isang sulyap. Siya ay walang iba kundi si Yan Gayen ng pamilya Yan. Namumuno si Yan Gayen sa pamilya Yan, lihim na sabi ng isang tao. Yan Gayen. Anong sinaunang pangalan? Matagal na siyang hindi nagpapakita. Oo, nabalitaan ko na si Yan Gayen ay ang matalik na kaibigan ng padre de pamilya Yan. Siya rin ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Chinyu ang isa pang pamilyar na mukha. Ang dating banal na anak ng pamilya Yan, Yan Yunfan. Sok. Sok. Ang pumunta sa Chaos Grave sa pagkakataong ito ay hindi ang santo, Yan Rozo. May ulong. Tuldok. Kung may mangyayaring hindi ka nais-nais, malaking kawalan ito sa pamilya Yan. Oo, ang bloodline ni Immortal Emperor Tianming ay walang katulad na kapangyarihan. Kahit na ang isang magulong katawan ay maaaring hindi maihahambing dito. Ang Immortal Emperor Tianming ay isa sa pinakamakapangyarihang Immortal Emperor sa kasaysayan. Anumang pamamaraan ng daw na iiwan niya ay maaaring makipaglaban sa buong banal na rehiyon. Nanatiling tahimik si Chinyu. Nakatingin siya sa direksyon ni Yan Gayen, medyo nababahala si Yan Gayen na lampas sa imahinasyon ni Chinyu dumating na para bantayan ang Chaos Grave. Ang tunay na bida ng pamilyang si ay hindi pa nagpakita, narito, ang pamilyang si. Ulalas ng isang tao. Sa isang iglap, walang ibang dahilan kung hindi alam ng lahat na ang pamilyang si ang tunay na bida nitong Chaos Grave na ang namumuno ay tila hindi siya ang pinuno ng pamilyang si. Ang taong iyon ay si Family Grandmaster, si Liu Hei. May nakakilala sa pinuno. Ano? Si Liu Hei yon. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga tao ay agad na sumabog sa isang mainit na talakayan. Kabanata 2032, ang pagtitipon ng mga aristocratic families. Si Liu Hei ay isang maalamat na figure at isang prestihiyosong henyo ng pamilyang si. Siya ay nagpakita ng mga kahangahangang talento mula pa noong siya ay bata pa at mabilis na naging nakasisilaw na bituin ng pamilyang si. Habang lumalaki at umuunlad, hinamon niya ang maraming magsasaka at hindi kailanman natalo. May alingaw-ngaw na minsan siyang pumasok sa isang pagsasanay na mystic realm, nakipaglaban sa 10,000 mga demonyo, at pumatay ng daan-daang tao. Nang mag-isa, laking gulat nito sa banal na rehiyon. Kasunod nito, sa ekspedisyon ng pamilyang si, nagwalas siya sa buong mundo at pinalitan ang kanyang pangalan ng si Liu Hei. Ang pagdating ni si Liu Hei ay natural na nagpabuntong hininga sa maraming tao. Kahit na ang kanyang katayuan ay hindi kasing taas ng ulo ng pamilyang si, ang pagkagulat sa kanyang hitsura ay hindi bababasa.
Ulo ng pamilya. Grandmaster. Ang lahat sa pamilya si ay yumukod sa kanya upang ipakita ang kanilang paggalang. Tiliuhei ay walang sinabi. Tumingin siya ng diretso at naglakad patungo sa gitna ng Chaos Grave. Si Shishio, ang banal na anak ng pamilyang Si, ay nasa likuran niya. Sa sandaling makita ni Chinyu si Shishio, naramdaman niya ang matinding layunin ng labanan. Nagmamadali niyang pinigilan ang layunin ng labanan na ito upang maiwasang makaakit ng gulo. Sa kabutihang palad, si Shishio, bilang banal na anak, ay maraming tao na gustong lumaban sa kanya, kaya hindi niya napansin si Chinyu. Tiliuhei. Tahimik na binibigkas ni Chinyu ang pangalang ito at isinaulo ito sa kanyang puso. Hindi nagtagal, naglakad si Tiliuhei sa gilid ni Yangayan. Nagkatinginan ang dalawa at saka casual na bumati sa isa't isa. Ang dalawang taong ito ay maalamat na pag-iral sa kani-kanilang mga pamilya, kaya hindi katakataka na sila ay magsasama-sama. Kapatid na Yunfan, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Nagkusa si Shishio para batiin si Yan Yunfan. Ma'am, sagot ni Yan Yunfan. Matagal na. Mula nang matanggal sa akin ang aking pagkakakilanlan bilang banal na anak, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka muli. Ang mga salitang ito ay puno ng ayaw at panunuya. Hindi maiwasan ni Yangayan na sumulyap kay Yan Yunfan. Lumapit si Shishio at mahinahong sinabi, basta payag ka, pwede tayong magkita anumang oras. Bagamat pinag-uusapan ni Shishio ang tungkol sa pagtitipon, ang kanyang katawan ay puno ng hangarin sa labanan. Si Yan Yunfan ay palaging ipinagmamalaki. Kahit na tinanggalan na siya ng pagkakakilanlan bilang banal na anak, hindi niya akalain na siya ay mas mababa sa sino man. Kaya naman, malamig na sumagot kaagad si Yan Yunfan, Brother Si, kung interesado ka, gusto kong matuto mula sa iyong karanasan. Hahanapin kita pagkatapos ayusin ang Chaos Grave, malamig na sabi ni Shishio. Iyan ang eksaktong hinahanap ko, malamig na sabi ni Yan Yunfan. Ang pag-uusap ng dalawa ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao, dahilan upang ang lahat ay labis na nagulat. Kakakilala pa lang ng 2 taong ito, at sobrang pasabog na sila. Bago lumitaw si Yan Rozo, hindi mas mababa ang status ni Yan Yunfan kaysa kay Shishio. Madalas silang magtalo kung sino ang mas malakas noon. Matagal na yata silang may ideya na makipagkompetensya. Tama. Si Yan Yunfan ay napakapalaban sa kalikasan. Kung hindi siya iniiwasan ni Shishio, maaaring natukoy ng dalawa kung sino ang mas malakas noon pa man. Nang marinig ito ni Chinyu, ang bakas ng pagkagulat ay hindi napigil ang sumilay sa kanyang mga mata. Siyempre, alam niyang si Yan Yunfan ay isang bihirang henyo, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay mag-iisip ng ganoon kataas sa kanya. Kasing galing pa niya. Si Shishio, na magulo ang katawan. Minamaliit ko itong Yan Yunfan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tiliuhei at Yangayan ay walang pakialam sa usapan ng 2 juniors. Nakatingin sila sa malayo, tahimik, na pinagmamasdan ng Chaos Grave. Kung makuha ng pamilyang Si ang magulong katawan, si Shishio ay maaaring maging numero 1 banal na anak ng banal na rehiyon. Mahinahong sabi ni Yangayan. Hindi pinabulaanan ni Tiliuhei. Tumingin siya sa malayo at walang pakialam na sinabi, dahil nakaalis na ako, dapat mong maunawaan na ang pamilya Si ay determinado na makuha ito. Ang aking pamilyang Si ay may magandang relasyon sa pamilyang yan, kaya sa palagay ko ay tutulungan ako ni Brother Gayan. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa Lehog. Hindi naman ganoon ang kaso. Sigurado akong kilala ni Brother Liuhei kung sino ako, mahinang sabi ni Yangayan. Tumaas ang kilay ni Liuhei at iniba ang usapan, Brother Liuhei, bakit hindi dumating si Saintes yan? Hindi ako nagtatanong ng mga bagay na hindi ko dapat itanong. Ang tugon ni Yangayan ay hindi kapani-pani walang malasakit. Naaalala ko na mataas ang tingin mo kay Yan Yunfan noon, sabi ni Liuhei na may halong ngiti. Itinuring mo pa siyang anak mo. Tama ba ako? Hindi sinagot ni Yangayan ang tanong. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo. Halos alam ng lahat na ikaw, Yangayan, ay hindi nakikinig sa utos ng sinuman maliban sa pinuno ng pamilyang yan.
Gayunpaman, nang hilingin sa iyo ng pamilyang yan na turuan si Yan Rozo. Tinanggihan mo sila. Sa tingin ko ay dahil iyon kay Yan Yunfan, hindi ba? Nagpatuloy si Siliu Hei. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Yan Gayan. Tumingin siya kay Siliu Hei at sinabing, Siliu Hei, napakaraming chismis tungkol sa iyo. Sinasabi nila na dati kang isang henyo na gumugulat sa mundo. Kung pag-uusapan, medyo interesado ako sa iyong lakas. Nang marinig ito ni Siliu Hei, tumawa siya ng buong puso at sinabing, naiintindihan ko kung bakit mo gusto si Yan Yunfan. Dahil pareho kayong mahilig makipaglaban at sobrang mayabang. Malamig na huminga si Yan Gayan at walang sinabi. Napabuntong hininga si Siliu Hei, umiling-iling. Kapag nag-away ang dalawang tigre, dapat masugatan ang isa. Hindi ngayon ang oras para mag-away tayo. Sa ngayon, ikaw at ako ay nasa parehong panig. Kung bakit ayaw mo akong tulungan, natatakot ka ba na matalo si Yan Yunfan kay si Shio? Tumawa si Siliu Hei. Malamig na tiningnan ni Yan Gayan si Siliu Hei at sinabing, alam kong sinusubukan mo akong guluhin. Pero sinasabi ko sa iyo, kahit na si Shio ang may sekreto ng magulong katawan, hinding-hindi magpapatalo si Yan Yunfan kay si Shio o kahit kanino. Sana nga. Naniniwala ako na malapit na silang mag-away. Bahagyang ngumiti si Siliu Hei. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang iba pang mga aristokratikong pamilya. Gayunpaman, kumpara sa pamilyang si at pamilyang Yan, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay medyo mas mababa. Bagamat nagpadala sila ng maraming makapangyarihang magsasaka, hindi sila nagpadala ng kahit na sinong sikat na tao na maaaring yumanig sa buong banal na rehiyon. Ang pamilyang Gu ay mayroong Saintes Gu, habang si Yao Shi ang nanguna sa pamilyang Yao. Ang mga tao mula sa mga maharlikang pamilya ay nagtipon upang pag-usapan ang usapin ng Chaos Grave. Ang siyam na aristokratikong pamilya ay sama-samang pinakilos ang Formation Masters para buksan ang Chaos Grave sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, bago buksan ang Big Grave, kailangan nilang talakayin ang isang kumpletong diskarte sa pamamahagi. Kung hindi nila mabuksan ang Chaos Grave. Tumingin si Chinyu sa kanilang direksyon at bumulong, 5 pamilya pa rin ang hindi nagpapakita. Sa tingin ko ay magtatagal bago mabuksan ang Chaos Grave. Habang sinasabi iyon, biglang sumiklab ang mga bakas ng nakakatakot na liwanag sa paligid ng Chaos Grave. Pinalot ng liwanag ang buong Chaos Grave, binalot ang lahat sa loob. Sinubukan ng ilang magsasaka na lumabas sa harang na ito, ngunit nakita nila itong parang isang bakal na pader na hindi nila madaanan. Kabanata 2033, ang pagdating ng mga banal na anak. Nang makita ang harang na binalot ng liwanag, ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na naging pangit. Anong nangyayari? Ang abnormal ng Chaos Grave. Hindi, mukhang isang uri ng espesyal na paraan. Bakit tayo binalot dito? Nagpanik ang lahat, at ang mga kilay ni Chinyu ay mahigpit na nakakunot. Naglakad siya sa gilid at iniunat ang kanyang mga kamay, sinusubukang lumakad palabas ng harang. Gayunpaman, nakita niyang kakaiba ang hadlang. Dahil babalik ang lahat ng kapangyarihan. Lahat, huwag magpanik. Sa sandaling ito, isang tao mula sa pamilya si ang bumangon sa langit at tumayo sa isang mataas na lugar. Tinitigan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais, ang pamilyang si ay nagtayo ng isang pormasayon dito. Walang sino man ang pinapayagang umalis bago magbukas ang Chaos Grave. Sa sandaling ito ay sinabi, ito ay pumukaw ng maraming mga talakayan. Ito ay isang formation na itinayo ng pamilyang si. Ano ang ibig nilang sabihin dito? Hindi nila tayo pinapayagang umalis. Natatakot ba sila na mahulog sa ating mga kamay ang kayamanan? Napakasuklam ng pamilyang si. Mas pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Kung ito ang kaso, kahit na nakuha ni Chinyu ang magulong katawan na iyon, malamang na hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Ang pamilyang si. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Gumawa sila ng walang kabuluhang plano. Sa ganitong paraan, masisiguro nilang mananatili sa kanilang mga kamay ang magulong katawan.
Namingalinga si Chinyu at nag-isip sa sarili, nagtataka ako kung makakatakas ako sa lugar na ito sa pamamagitan ng paggamit ng special spell. Kung kaya ko, may pagkakataon pa. Bagamat hindi bihasa si Chinyu sa pagkontrol sa special spells, dapat may paraan hanggat makaalis siya sa lugar na ito. Maraming tao ang naroon. Kaya natural, magkakaroon ng mga nangungunang martial artists sa special spells na nakatago sa kanila. Mula ngayon, maaari ka lamang pumasok at hindi umalis sa loob ng radius na 300 bituin mula sa Chaos Grave, patuloy ng Elder. Ano? 300 bituin. Mukhang hindi ito nasa loob ng 300 bituin. Malinaw, nakita lang namin ang unang hadlang. Natatakot ako na marami pang mga hadlang na nakapalibot sa Chaos Grave. Kudlit. Ang pamilyang Si, ay talagang napakatalino. Ang matanda sa pamilyang Si ay natural na nakikita ang kawalang kasiyahan ng mga tao, at hindi rin niya gustong magalit ang mga ito kaya't. Nakangiti niyang sinabi, ang magulong katawan ay napakahalaga sa ating pamilyang Si, kaya dapat natin itong makuha. Siyempre, hindi ka namin hahayaang bumalik. Nang walang dala, sisiguraduhin naming masisiyahan ka. Matapos marinig ito, ang sama ng loob ng lahat ay malinaw na nawala. Gayunpaman, hindi lahat ay madaling kumbansihin. Bakit? Kailangan namin ang iyong pamilyang Si para ipamahagi ito. Ang pamilya ba ng Si ang emperador? Tama na yan. Malinaw na sinusubukan ng pamilyang Si na makakuha ng hegemonya. Kinawian ng ilang tao ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Yan ang pamilyang Si. Tapat na para mamigay sila ng limaw sa atin. Tama na yan. Kung magagalit tayo sa kanila, wala tayong mapapala. F-sick ka. Handa kang maging alipin, ngunit ako ay hindi. Nasabi ko na, kung ano ang nasa aking mga kamay ay akin. Walang makakaalis nito maliban kong papatayin nila ako. Dalawang boses ang sumabog sa karamihan, ngunit ang nakatatanda sa pamilya Si ay walang ibang dahilan kundi ang matagumpay na inilihis ng mga taong ito ang anumang bagay at ang mga taong ito ay bumagsak ng mag-isa sa mga tao ng pamilya Si habang nag-iisip ng isang kontrahan. Na ang special na barrier ay itinaas na ni Zhao. Tuldok, naisip ni Chinyu ang kanyang sarili na. Ang lalaking may bigot ay misteryoso at hindi mahuhulaan hanggat may mga kayamanan, tiyak na naroon siya. Ang Chaos Grave ay nagulat sa lahat ng mga eksperto sa Holy Region, kaya ang lalaking may bigot ay natural na hindi magiging exception. Siguro kung narito pa ang Chinyu na iyon, inilagay ni Si Liuhei ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at walang pakialam na sinabi. Sinulyapan ni Yan Gayen si Liuhei at sinabing, nabalitaan ko na pinatay ni Chinyu ang isang elder ng pamilya Si, di ba? Isa talaga itong sampal sa mukha ng iyong pamilyang Si. Medyo may kakayahan siya, sabi ni Si Liuhei na may mahinang ngiti. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanya. Walang dapat ikatakot. Kung ganoon, bakit mo siya gustong patayin? Napangisi si Yan Gayen at sinabing. Umiling si Liuhei at sinabing, ito ang utos ng pamilya. Kaya ko lang sumunod. Tumigil sandali si Liuhei bago nagpatuloy, Brother Gayen, narinig ko na nag-away kayo ni Chinyu noon. Bakit mo siya hinayaan? Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa Lahog. Pumunta. Labanan. Inaaway ko siya. Umisi si Yan Gayen, kung hindi dahil sa ikatlong prinsesa, matagal nang namatay si Chinyu. Ang ikatlong prinsesa ay humingi ng awa. Ang ikatlong prinsesa ay humingi ng awa para kay Chinyu. Si Liuhei ay labis na nagulat. Ang ikatlong prinsesa ay napakasikat sa banal na rehiyon dahil sa kanyang hindi makontrol na personalidad. Hindi ko alam kung anong mga paraan ang ginamit niya para mahulog ang santo sa kanya, at ang pangatlong prinsesa ay humihingi ng awa para sa kanya, sabi ni Yan Gayen na nanlamig ang mukha ni Si Liuhei. Tuldok, tumigil ka sa pagbibiro. Nagbibiro man ako o hindi, dapat alam mo na, ngumuso si Yan Gayen at sinabing, kung hindi patay si Chinyu, tiyak na siya ang magiging karibal ni si Shio. Huwag kang umarte. Si Chinyu ay hindi lamang karibal ni si Shio kundi pati na rin ang karibal ng lahat ng kabataan sa Holy Region. Walang pakialam na sabi ni Si Liuhei. Tila tinatimad na makipagtalo sa kanya si Yan Gayen.
Lumingon siya sa gilid at wala nang ibang sinabi. Mula noong mga expedition ilang taon na ang nakalipas, maraming mga henyo ang lumitaw sa Holy Region. Talagang iniisip ko kung anong uri ng lugar ang kabilang panig. Napabuntong hininga si Siliuhei na may damdamin. Bagamat makapangyarihan sila, hindi nila maitawid ang kawalan. Kung gusto nilang tawirin ang kawalan sa tulong ng Pormasayon, kakailanganin din nila ng mga pagkakataon. Hindi ito bagay sa kanila. Walang tigil ang kakaibang fenomeno ng Chaos Grave. Dumagundong ang lupa, at ang kaguluhan ay umuusbong paminsan-minsan. Ang mga mata ni Shishio ay hindi umalis sa Chaos Grave. Ang kanyang pusong daw ay hindi matatag kanina, ngunit ngayon na siya ay dumating sa Chaos Grave. Siya ay naging determinado. Brother C, pagkatapos ng pagbubukas ng Chaos Grave, malamang na ikaw ang magiging numero 1 tao sa mga nakababatang henerasyon ng banal na rehiyon. Lumapit si Saint Esgo at nakangiting sinabi. Tinulyapan siya ni Shishio at sinagot ito ng casual, hindi pa rin sigurado ang lahat. Walang makakapagsabi ng sigurado. Ilang taon na ang nakalilipas, may chismis na si Teng Zishu, ang banal na katawan ng pamilya Teng, ay ang numero 1 eksperto ng kabataang henerasyon. Malamang na malampasan siya ni Brother Si ngayon, lumakad din si Yao Shi sa sandaling ito. Malamig na sumangot si Shishio at sinabing, Teng Zishu. Sino ang umamin na siya ang numero 1 banal na anak? Si Teng Zishu ay nasa closed-door cultivation ng halos 10 taon na ngayon, tama ba? Pinago ni Gu Saintes ang paksa. Tama. Naaalala ko na nasa advanced stage na siya ng reversion void bago siya napunta sa pag-iisa. Ngayong hindi pa siya nakalabas sa pag-iisa, malamang na sinusubukan niyang makapasok sa True Saint Cultivation Realm, sinadya ni Yao Shi. Na parang nag-aapoy siya. Hindi na nakatiis si Shishio. Gumuso siya ng malamig at naglakad palayo. Kabanata 2034, Pagbubukas ng Chaos Grave. Pagkaalis ni Shishio, tumingin si Saint Esgo kay Yao Shi at bumantong hininga. Kuya Yao, bakit mo ginagawa ito? Bakit gusto mong galitin? Si Shishio. Saint Esgo? Kapag nakuha na ng pamilyang si ang magulong katawan, magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataon na makipagkompetensya sa kanila sa hinaharap? Bahagyang ngumiti si Yao Shi. Tuldok. Hindi lamang si Shishio ang may bloodline ng mga ninuno ng pamilyang Si, ngunit mayroon din siyang malakas na pangangatawan. Ito mismo ay hindi patas. Paano ang iba pang cultivator? Paano ang mga cultivator na walang makapangyarihang bloodline o espesyal na pangangatawan? Para sa kanila, ang ating pag-iral mismo ay hindi patas, umiling si Saint Esgo at sinabi. Talagang nagmamalasakit si Saint Esgo sa lahat. Nagtaas ng kilay si Yao Shi. Mayroon lamang isang Yan Tianming at isang Demon Emperor sa mundo, sabi ni Yao Shi. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang Saint Esgo. Ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay tila nagkakaisa, ngunit sa katotohanan, ang mga undercurrent ay lumalakas. Ang premise ng pagkakaisa ay na maaari nilang suriin at balansehin ang isa't isa. Kapag ang sitwasyong ito ay nasira ng isang partido, ang kapayapaan ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay ganap na magwawakas. Lumipas ang isa pang araw, at ang mga magsasaka ay nagpatuloy sa pagtitipon malapit sa Chaos Grave. Si Chinyu ay malamig na nakamasid sa gilid, ganap na nakahanda. Ikaw ang sumire sa mga plano ko noong araw na iyon. Ngayon, papatayin kita sa Chaos Grave. May sumigaw at agad na umatake. Napakaraming cultivator ang malapit sa Chaos Grave, at maraming masasamang sekta ang nakikipaglaban dito. Mayroon ding mga kabataang henyo na nag-aaway kung sino ang mas magaling, kaya napakasigla ng Chaos Grave. Nakahiga si Chinyu sa ilalim ng puno na bahagyang nakapikit, naghihintay na bumukas ang Chaos Grave. Sa kabutihang palad, walang nakapansin sa kanya sa buong proseso, at masaya siyang tahimik. Narito ang pamilya Jiang. Sa sandaling ito, may sumigaw. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na dumadaan sa mga layer ng mga hadlang at dumarating sa Chaos Grave. Nang makita ni Chinyu ng malinaw ang pinuno ng pamilya Jiang, natigilan siya kaagad. Dahil ang taong ito ay walang iba kundi si Jiang He.
ang matandang lalaki na nagturo kay Chinyu ng fighting word formula. Noong siya ay nasa Earth, Senior Jiang He, agad na bumangon si Chinyu. Tiningnan niya si Jiang He nang walang kapantay na pananabik sa kanyang puso. Noong siya ay nasa Earth noon, siya at si Ye Qing ay kilala bilang numero 1 tao sa Earth. Gayunpaman, pagdating sa Holy Region, tuluyan na silang nawala ng komunikasyon. Hindi niya inaasahan na pupunta si Jiang He sa pamilya Jiang. Jiang He, ang pinakabagong miyembro ng nakababatang henerasyon ng pamilya Jiang. Nabalitaan ko na tinawag siyang God of War ng mga nakababatang henerasyon. Hahaha, interesting. Ang taong ito ay may lihim na pamamaraan. Sa kanyang malakas na lihim na pamamaraan, siya ay halos hindi magagapi sa kanyang mga kapantay. Noon sa Earth, si Jiang He ay isang matandang lalaki, isang senior. Ngunit pagdating sa banal na rehiyon, maaari lamang siyang ituring na pinata. Kaya naman, ang hitsura ni Jiang He ay nakatawag din ng atensyon ng maraming tao. Si Chinyu ay labis na nasasabik sa kanyang puso. Noon, malaki ang naitulong ni Jiang He kay Chinyu at tinuruan pa niya si Chinyu ng isang hindi kapani-paniwalang misteryosong pamamaraan. Si Chinyu ay natural na hindi makakalimutan ang kabaitang ito. Huminga siya ng malalim at napigilan lang ang excitement. Walang paraan para kilalanin siya. Si Jiang He ay mukhang matanda, ibang-iba sa ibang mga batang banal na anak. Nakatingin siya sa hindi pangkaraniwan. Sa dami ng tao, walang mag-aakalang isa siyang batang magsasaka na wala pang 100 taong gulang. Sa sandaling lumitaw si Jiang He, biglang lumitaw si Yan Yunfan at hinaronggan si Jiang He. Ikaw si Jiang He. Malamig na sabi ni Yan Yunfan. Oo, ako nga. Sino ka? Jiang He yumuko ng bahagya at sinabi. Ako si Yan Yunfan mula sa pamilya Yan. Matagal ko nang narinig na ang iyong paglilinang ay walang kapantay, at noon pa man ay gusto kong maranasan. Ito, malamig na sabi ni Yan Yunfan. Iyon ay isang hindi nararapat na reputasyon. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, Jiang He cup kanyang mga kamay at sinabi. Kung ito man ay hindi nararapat na reputasyon, malalaman ko pagkatapos nating mag-away. Matapos sumangot ng malamig si Yan Yunfan, bigla siyang umatake. Isang sibat ang nakatutok sa glebela ni Jiang He. Gumamit siya ng killing move sa sandaling umatake siya. Ang pamamaraan ay walang kapantay na mabangis. Itinaas ni Jiang He ang kanyang palad, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya, na humaharang sa pag-ataking ito. Pumunta ka sa impyerno. Hindi siya bibigyan ni Yan Yunfan ng pagkakataon. Pagkatapos niyang sumigaw, nasaksak niya ang 3,800 na sibat sa isang kisap mata, at bawat isa ay napakatalam. Walang tigil na dumagundong ang buong lupa. Ang dati ng magulong daw teknik ay sumabog na may kakaibang internal chi sa sandaling ito. Ang kawalan ay patuloy na gumuho, at ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ang katawan ni Jiang He ay natatakpan ng banal na liwanag. Hindi siya umiwas habang nakikipaglaban siya kay Yan Yunfan. Nagsimula ang labanang ito ng biglaan, at maraming tao ang hindi man lang natauhan. Para naman sa mga kabataang nakikipagkompetensya, agad silang huminto at tumingin kay Jiang He at Yan Yunfan. Natahimik si Chinyu. Tumingin siya sa direksyon ni Jiang He nang walang sabi-sabi. May konting pag-asa pa sa puso niya. Noon, si Jiang He ay kilala bilang numero 1 henyo. Sa makatuwid, ang kanyang talento ay natural na hindi kailangang ipaliwanag. Si Chinyu ay hindi nag-alala. Walang tigil ang pag-ungol ng langit. Sa isang kisap mata, daan-daang galaw na ang palitan ng dalawa. Si Jiang He ay mukhang hindi kapani-paniwalang kalmado, ngunit ang kanyang bawat galaw ay mabangis. Maging si Yan Yunfan ay mukhang miserable. Gayunpaman, hindi natakot si Yan Yunfan. Ang sibat sa kanyang kamay ay parang tunay na dragon. Saan man ito dumaan, ang lupa ay nanginig, at ang langit ay nayanig. Malinaw na hindi ginamit ng dalawa ang kanilang tunay na kakayahan. Tila sinusubok nila ang tubig. Gayunpaman, ang maikling pagsubok na ito ay lubhang nakakagulat. Ito ba ang labanan sa pagitan ng mga henyo ng henerasyong ito? Masyadong nakakatakot. Ang isang random na tipak ng panloob na chi na umaapaw ay marahil sapat na upang kitilin ang ating mga buhay.
Buzz! Sa sandaling ito, kumilos si Siliuhe at itinigil ang labanan. Sina Yan Yunfan at Jiang He ay bumagsak sa lupa at nagkatinginan. Talagang may kakayahan ka. Ang iyong lakas ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa banal na anak ng iyong pamilyang Jiang. Malamig na sabi ni Yan Yunfan. Hindi ka rin masama, Jiang, bahagya siyang yumuko at sinabi. Pagkatapos ng usapin ng Chaos Grave, tiyak na ipaglalaban kita. Tinaksak ni Yan Yunfan ang sibat sa kanyang kamay sa lupa. Pagkatapos sumigaw, tumalikod na siya at umalis. Kalmado ang ekspresyon ni Jiang He, at walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Pagkalipas ng napakaraming taon, iniisip ko kung bumuti ang formula ng pakikipaglaban sa salita ni Senior Jiang He, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Maging si Qin Yu ay naunawaan na ang ikalimang antas ng formula ng pakikipaglaban sa salita. Kaya inaasahan niyang nasa mas mataas na antas si Jiang He. Bagamat ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay tila may malalim na ugnayan sa isa't isa. Alam ng lahat na may matingkad na mga mata na pagkatapos ng pagbubukas ng Chaos Grave, ang mga pagtatalo sa mga nakababatang henerasyon ng siyam na dakilang maharlikang pamilya ay malamang na talagang magsisimula. Sa oras na iyon, maaari nilang matukoy kung sino ang mas malakas o mas mahina. Boom! Sa sandaling ito, ang lupa ay biglang nanginig. Mula sa gitna ng Chaos Grave. Sunod-sunod na sumiklab ang nakakatakot na Primal Chaos Chi. Ang panloob na Chi ay pumailan lang sa kalangitan, nilunod ang lupa at binago ang pamamaraan ng Dao. Sa ilang sandali, ang puso ng lahat ay parang diniin ng isang malaking bato. Ang sumunod na malapit ay isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na Death Chi. Kabanata 2035, Pagtungo sa Chaos Grave. Biglang naging mapang-api ang kapaligiran sa buong lugar ng Chaos Grave. Nadama ng lahat ng mga magsasaka ang isang malakas na kakaibang kababalaghan. Napabuntong hininga sila at tumutok sa gitna ng Chaos Grave. Sa proseso ng pagbubukas ng Chaos Grave, ito ay parang mga sinag ng nakakasilaw na liwanag na umuusbong mula sa ilalim ng lupa at nagtitipon sa gitna ng Chaos Grave mula sa lahat ng direksyon. Habang lumalakas ang liwanag, nagsimulang gamulong ang lupa na parang may di nakikitang puwersa sa punto ng pag-uudyok ng kaguluhan. Hindi napigilan ng lahat ang paghinga habang nakatitig sa kakaibang eksenang ito. Sa gitna ng Chaos Grave, ang orihinal na nakakalat na mga tabletang bato ay nagsimulang tumaas sa hangin. Umikot sila sa isa't isa. At bumuo ng isang misteryosong halo. Ang magulong Chi ay tumagos sa halo na parabang ito ay nagmula sa pinakasimula ng sansinukob at naglalaman ng walang katapusang mga lihim. Sa pagbukas ng Chaos Grave, lalong naging tense ang paligid. Lahat ng tao mula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya ay nasa sabik. Napatingin sila sa unti-unting lumalabas na Chaos Grave na may bakas ng kasakiman sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, alam ni Qin Yu at ng grupo ng mga rogue cultivator na nang magbukas ito, hindi sila kwalipikadong lumahok sa laban. Tahimik lang silang naghihintay sa gilid, naghahanap ng angkop na pagkakataon para kumilos. Chaos Grave. Malapit na itong lumitaw. Huminga ng malalim si Qin Yu, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Gayunpaman, alam din niyang mamamatay lamang siya sa walang kabuluhan kung puwersahin siyang sasali sa laban ngayon. Inipon ni Qin Yu ang kanyang mga iniisip at lihim na pinagmasdan ang sitwasyon sa paligid, naghihintay ng pinakamagandang pagkakataon na lumitaw. Sa sandaling ganap na bumukas ang Chaos Grave, isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na internal Chi ang kumalat. Ito ay tulad ng panloob na Chi ng kamatayan at naging sanhi ng lahat ng naruroon upang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Unti-unti, ang aktwal na hitsura ng Chaos Grave ay nagsimulang ihayag ang sarili nito. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat, isang napakalaking libingan ang unti-unting lumitaw sa lupa. Ang libingan na ito ay parang isang napakalaking sinaunang libingan. Ito ay tila matagal na ngunit nakatayo pa rin sa lupaing ito na naglalabas ng panloob na Chi ng mga pagbabago. Ang malaking libingan na ito ay madilim na ginto, at ang ibabaw nito ay puno ng mga bitek na parang may mga bakas ng walang katapusang mga taon. Sa paligid ng Big Grave, ang mga sinaunang Ron ay kumikislap na may kakaibang liwanag.
Para silang nagsasalaysay ng mga alamat ng sinaunang libingan na ito. Hindi mabilang na mga sanctum ang nagtago sa malaking libingan na ito. Ang mga sanctum na ito ay may sariling natatanging katangian. Ang ilan ay kasing init ng isang hurno, ang ilan ay kasing lamig ng isang glacier, at ang ilan ay kasing dilim ng mundo ng mga patay. Ang bawat sanctum ay naglalaman ng isang mahiwagang kapangyarihan mula sa simula ng kaguluhan, nakaakit-akit. Gayunpaman, alam ng lahat na ang malaking libingan na ito ay hindi isang ligtas na lugar. Ang layuning pumatay sa mga sanctum na ito ay walang katapusan at walang katulad na mapanganib. Ang mga daanan sa pagitan ng maraming sanctum ay makitid at paikot-ikot, na nagiging sanhi ng pagkaligaw ng mga tao na parang nasa isang maze. Maraming panganib ang nasa walang katapusang maze na ito. Maaaring makatagpo ng lahat ng uri ng mapanganib na banta anumang oras. Kung titingnang mabuti, makikita ng isa ang hindi malinaw na mga natitirang espirito na nagpapahinga sa ilang mga sanctum. Ito ang mga nakakatakot na pag-iral na natural na nabuo sa magulong mga sanctum ng katawan. Para silang mga mensahero ng kamatayan, handang hulihin ang kanilang biktima anumang oras. Dahil ipinanganak sila sa Chaos Grave, mayroon silang likas na responsibilidad na protektahan ang libingan. So this is the Chaos Grave, may bamulong. Masyadong kahanga-hanga. Kahit ikumpara ito sa malaking libingan ng Immortal Emperor, malamang na hindi ito gaanong naiiba. Nagulat ang lahat sa napakalaking libingan na ito kaagad. Maging si Nayan Gayen, si Liu He, at ang iba pa ay nagulat. Sila ang mga taong nakakita ng totoong malaking libingan ng Immortal Emperor. Ganun pa man, hindi maipaliwanag ang gulat nila nang harapin nila itong Chaos Grave. Natahimik si Qin Yu. Habang nakatingin siya sa kumukutitap na Big Grave, maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Chaos Grave. Kailangan kong makuha ang kapalaran sa loob. Huminga ng malalim si Qin Yu. Bilang isang magulong katawan, kapag nakakuha siya ng isang bangkay ng isang magulong katawan, nangangahulugan ito na ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging 2 beses na mas epektibo. Ito rin ang tanging pagkakataon ni Qin Yu na malampasan si Shio. Ang malaking libingan ay dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat, kumikislap na may labis na mapulang ningning at panloob na chi. Siyam na napakalaking sanctum ang lumitaw sa harap ng lahat. Isang cultivator mula sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang tuwang-tuwang nagsabi, ang sabi-sabi na ang sanctum sa Chaos Grave ay isang hindi inaasahang pagkikita sa simula ng kaguluhan. Kung makukuha natin ang nomological inheritance sa loob, tiyak na magbibigay daan ito sa ating cultivation na tumaas sa mas mataas na antas. Ang isa pang magsasaka ay nag-aalalang nagsabi, ngunit ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako sa Chaos Grave. Ang mga natitirang espiritu ay walang awa, at ang mapanganib ang mga bitag. Kung papasok tayo, hindi ba magkakaroon tayo ng maliit na pagkakataong mabuhay? Ang mga mata ng isang batang magsasaka sa tabi niya ay kumislap ng may determinasyon na sinabi niya, paano kung ito ay isang maliit na pagkakataon na mabuhay? Mula nang tayo ay nagsimulang magtanim, hindi ba't lagi tayong lumalakad sa gilid ng buhay at kamatayan? Mas gugustuhin kong makipagsapalaran kaysa palampasin ang hindi pa nagagawang pagkakataong ito. Sa misteryosong lupain na ito, ang lahat ay may iba't ibang inaasahan, naunawaan nilang lahat na ang sinaunang libingan na ito ay puno ng panganib at tukso, at sa pamamagitan lamang ng pagbigay ng kanilang lahat ay magkakaroon sila ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay pagkatapos sabihin iyon, ang figure ng binata ay kumislap, at dumiretso siya sa libingan ng chaos. Nilabas ang palad nito at agad na ginawang abo ang magsasaka. Nang makita ang nangyari, ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na iba ng mata at natakot habang ang batang magsasaka ay naging abo. Bagamat hindi masyadong malakas ang cultivator na iyon, isa pa rin siyang reversion void stage cultivator. Gayunpaman, sa yugtong ito, hindi man lang siya makaganti sa harap ng may buhay na iyon. Sa isang enkwentro pa lang, naging abo na siya. How terrifying, may bamulong at kitang-kita ang takot sa kanyang mukha.
Ang ilang mga tao ay agad na gustong umatras at hindi na nang ahas na magkaroon ng anumang mga pantasya tungkol sa Chaos Grave. Ang lahat ng naroroon, maging ang mga magsasaka ng siyam na dakilang maharlikang pamilya o ang iba pang buhong na magsasaka, ay nakadama ng hindi nakikitang presyon. Ang kanilang mga mukha ay naging hindi kapani-pani walang mapatla, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Maging si Yan Gayen, si Liu Hei, at ang iba pa ay hindi napigil ang sumimangot. Maging ikaw at ako ay mahihirapang labanan ang mga buhay na nilalang sa sanctum na ito, nagsimulang magsalita si Liu Hei. Walang sinabi si Yan Gayen. Tiningnan niya ang nakakatakot na buhay na nilalang sa sanctum, na hindi gumagalaw. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa ngayon, ang malaking libingan na ito ay masasabing nasa isang ganap na hindi kilalang estado. Kailangang may manguna upang tuklasin ito. Muling nagsalita si Liu Hei. Tumingin siya sa isang matanda sa tabi niya na parang humihiling sa kanya na humanap ng Pathfinder. Tinawag itong Pathfinder, ngunit alam ng lahat na ito ay magsisilbing cannon fodder. Kaya naman, walang gustong mag-scout para sa pamilyang si Sa sandaling ito, tila may naisip ang matanda sa pamilyang si. Ang kanyang tingin ay dumapo sa karamihan at sa wakas ay dumapo sa mga tao ng pamilya Chu. Kabanata 2036, The Death Chi Devours the Primordial Spirit. Isang tusong tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Pagkatapos, nanginginig ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa harap ni Chu Chanhei, ang pinuno ng pamilya Chu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chu Chanhei, at isang hindi magandang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Chu? Walang pakialam na tanong ng matanda sa pamilyang si. Bagamat alam ni Chu Chanhei na hindi ito magiging magandang bagay, pinagtibay pa rin niya ang sarili at sinabing, oo, ako ang pinuno ng pamilya Chu. Chu Chanhei, hindi mo ba gustong kaibiganin ang pamilya namin ngayon? May pagkakataon ka na ngayon, walang pakialam na sabi ng matanda. Pagkatapos ay itinuro niya ang Chaos Grave sa hindi kalayuan at sinabing, kakabukas pa lang ng Chaos Grave, at may mga walang katapusang kapalaran. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Maaari kang magpadala ng mga tao upang tuklasin ang Chaos Grave. Lahat ng fortuities na makukuha mo ay pagmamay-ari ng iyong pamilya Chu. Paano? Nang marinig ito, nagmura si Chu Chanhei sa kanyang puso. Malinaw na hinihiling nito ang pamilyang Chu na maging kanyan, ngunit sinabi niya ito sa isang marangal na paraan. Elder, hindi kayang bayaran ng aming pamilyang Chu ang ganoong kapalaran. Dapat kang maghanap ng iba. Ngumiti si Chu Chanhei ng alanganin. Gumuso ang matanda sa pamilyang si. Tumingin siya kay Chu Chanhei at walang pakialam na sinabi, ang mana ng isang aristokratikong pamilya ay karaniwang nangangailangan ng maraming pagkakataon, at ang isang tao ay kailangang magbayad ng halaga para makuha ang mga pagkakataong ito. Isang magandang pakikitungo na ipagpalit ang ilang tao para sa pagkakataong umasenso. Natigilan si Chu Chanhei. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng matanda sa pamilyang si. Alinman sa pumayag siyang pumunta sa pakikipagsapalaran o binigay ang pagkakataong kaibiganin ang pamilyang si. Ang pamilya Chu ay hindi itinuturing na makapangyarihan, at kung ikukumpara sa pamilyang si, mayroong isang malaking pagkakaiba, tulad ng langit at lupa. Alam niya na kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, napakahirap na kaibiganin ang pamilyang si sa hinaharap. Nag-isip sandali si Chu Chanhei at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa matanda sa pamilya si. Lumingon ang mga mata niya na parang nag-iisip. Maraming tao sa pamilya Chu. Hindi mahalaga kung ilan sa kanila ang mamatay. Gayunpaman, kung makakapagtatag ka ng diplomatikong relasyon sa pamilyang si, ito ay magiging isang magandang bagay para sa iyong mga inapo. Marahil ang iyong mga inapo ay maaaring sumali sa pamilyang si, ang nagpatuloy ang matanda sa pamilyang si. Nang marinig ito, si Chu Chanhei ay naging mas nasasabik. Kung papasok si Chu Sheng sa pamilyang si, tiyak na aakyat siya sa langit. Kahit na hindi siya maging isang top-notch figure, at least walang makakapigil sa kanya sa Holy Region. Siyempre, kung ayaw mo, sige.
Naniniwala ako na may mga taong willing. Nang makitang hindi nagsasalita si Chu Chanhe nang mahabang panahon, tumalikod ang elder ng pamilyang si at aalis na sana. Hindi, hindi, hindi. Nagmamadaling sabi ni Chu Chanhe. Karangalan naming pagsilbihan ang pamilyang si. Pagkatapos ay nagtalaga si Chu Chanhe ng ilang tao at ibinigay sila sa elder ng pamilyang si. Nakahinga ng maluwag si Chu Chanhe at yumuko sa elder ng pamilyang si. Maaaring gawin ito ng pamilyang si sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hindi nila ginawa. Sa halip, pumunta sila upang pag-usapan ito sa akin. Ang pamilyang si ay talagang mabubuting tao, bulong ni Chu Chanhe. Si Chinyu, na nasa hindi kalayuan, ay malamig na pinanood ang eksenang ito at nginisya ng kanyang puso. Si Chinyu ay lalong naging hinamak sa mga ginagawa ng pamilya Chu. Hindi nagtagal, ang mga inapo ng pamilya Chu ay dinala sa Chaos Grave ni Elder C. Bagamat ang iilang kabataang ito ay kabilang sa pamilya Chu, napakababa ng kanilang katayuan sa pamilya. Kahit na ayaw nilang pumunta, wala silang karapatang pumili. Dahil dito, mapula ang kanilang mga mukha. Alam nilang kapag nakapasok na sila sa Chaos Grave, sila ay mapahamak ng walang hanggan. Marahil ang unang kapalaran ay nasa iyo, walang pakialam na sabi ng matanda sa kanilang tabi. Hindi alintana kung sila ay pumasok o hindi, sila ay mamamatay. Nagkaroon pa rin ng pagkakataong mabuhay pagkatapos makapasok sa Chaos Grave. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at humakbang papunta sa Chaos Grave. Ang Chaos Grave ay puno ng hoary internal chi. Sa sandaling pumasok sila, nagsimulang maging manak ang panloob na chi. Sa ilang sandali, ang mga katawan ng mga kabataang ito ay nagbuga ng mga alon ng kamatayan chi. Ang kanilang mga mukha kahit na naging lubhang distorted. Hindi tulad ng unang magsasaka na pumasok sa Chaos Grave, ang mga taong ito ay malinaw na nagdusa ng higit pang sakit. Sa wakas, may hindi napigil ang magpakawala ng kaawa-awang sigaw. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay ganap na nilamon ng death chi. Ilang segundo lang ay nanlabo na ang mga mata ng mga kabataang ito, at wala nang liwanag sa kanilang mga mata. Nakatayo sila doon, na parang mga bangkay na naglalakad, nakatingin sa lahat ng walang laman. Anong nangyayari? Nang makita ang nangyari, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging hindi kapani-paniwalang pangit. Ang mga taong ito ba ay patay o buhay pa? O sa halip, sila ay naging buhay na patay. Nilamon sila ng death chi at ginawa silang mga buhay na nilalang sa Chaos Grave, malamig na sabi ni Yan Gayan. The living beings in the Chaos Grave. Anong ibig mong sabihin? Lumingon ang lahat upang tumingin kay Yan Gayan. Inilagay ni Yan Gayan ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, sa literal, nawala ang kanilang divine sense, at naging bahagi na sila ng Chaos Grave. Moving on, sila ang magiging buhay na nilalang na nagbabantay sa Chaos Grave. Ang ganitong uri ng internal chi ay hindi bihira. Ito ay nangyayari sa maraming immortal emperors, big graves. Ang taong malalamon ay tinatawag na tomb slave. Libingang alipin. Nagulat ang lahat. Sa kasong iyon, hanggat ang isa ay pumasok, ang primordial spirit ng isang tao ay mawawala at magiging isang alipin ng libingan. Magpatuloy. Utos ni Yan Gayan. Gayunpaman, pagkatapos na makita ito, wala nang gustong pumasok sa Chaos Grave. Ang pagkawasak ng primordial spirit ng isang tao ay mas nakakatakot kaysa kamatayan. Muling tumingin kay Chu Chanhe ang elder ng pamilyang si. Kinagat ni Chu Chanhe ang kanyang mga ngipin at tumingin muli sa mga nagsasaka ng pamilya Chu, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng pamilya Chu. Hindi mahalaga sa kanya kung ang ilan sa kanila ay namatay. Gayunpaman, kung sila ay mamamatay ng walang kabuluhan, ang mga magsasaka na ito ay malamang na hindi nasusunod sa kanya. Gaano kahirap? Sila ay isang bangkos lamang ng mga langgam. Bakit kailangan nating pag-usapan ito sa kanila? Malamig na sabi ni Yan Gayan. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang di nakikitang puwersa ang humawak sa ilang magsasaka sa hindi kalayuan.
Ang mga magsasaka ay lubhang nakipaglaban, ngunit ito ay walang silbi sa harap ni Yan Gayan. Walang awang itinapon sila ni Yan Gayan sa Chaos Grave, ngunit pareho ang kinalabasan. Naging alipin sila sa libingan at nawalan ng buhay. Nang makita ito, ang lahat ay agad na natakot at sunod-sunod na umatras, natatakot na sila ang susunod. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Tiningnan niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Yan Gayan at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkadismaya. Itong Beastard. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao. Gusto pa ba nating ituloy? Tumingin si Siliuhei kay Yan Gayan. Ito lang ang Death Chi mula sa Chaos Grave, walang pakialam na sabi ni Yan Gayan. Walang nakakaalam kung ano ang iba pang nakakatakot na nilalang sa Chaos Grave. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro ni Yan Gayan ang siyam na sanctum sa hindi kalayuan. Halimbawa, ang siyam na sanctum na iyon. Dapat ay mga lugar kung saan maiintindihan ng isa ang Dao. Mabuti na lang na lahat ay maaaring kumuha ng tig-iisa, walang pakialam na sabi ni Yan Gayan. Kabanata 2037, The Tribulation Path Inscription Protection. Natural na tinutukoy ni Yan Gayan ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Siliuhei, na nakatayo sa gilid, ay tiyak na hindi tatanggi. Napangiti siya ng mahina at sinabing, hanggat makuha ko ang magulong katawan, kaya kong isuko ang lahat. Ngumiti si Yan Gayan ngunit hindi umimik. Hindi magiging ganoon ka-simple para sa pamilya na madaling alisin ang magulong katawan. Mukhang hindi na kailangang magpadala ng mga kanya na kumpay na ito. Hindi nila kayang tiisin ang panloob na chi sa Chaos Grave. Wala rin silang mahanap, sabi ni Yan Gayan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tinaas ni Siliuhei ang kanyang kilay at sinabi. Tiyak, kailangan natin ng mas makapangyarihang tao para makapasok. Sino ang taong iyon? Ikaw. Ang mga mata ni Yan Gayan ay nahulog kay Siliuhei. Pinaikit ni Siliuhei ang kanyang mga mata at sinabing, Brother Gayan, nagbibiro ka ba? Tingin mo nagbibiro ako. Gumuso si Yan Gayan at sinabing, dahil gusto ng pamilya mong si ang magulong katawan, natural na mayroon kang sapat na kumpiyansa. Sa palagay ko hindi mo kailangang sayangin ang oras ng lahat. Nang marinig ang sinabi niya, humagalpak ng tawa si Siliuhei. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw lang ang makakapagsabi ng ganyan, pero tama ka. Nahawakan na ng pamilya namin ang lahat. Sa Chaos Grave. Sa sandaling kumalat ang balita ng Chaos Grave, buong paghahanda na ang ginawa ng pamilyang si. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang Tribulation Stage Big Graves. Nang marinig ang mga salita ni Siliuhei, hindi napigilan ng mga tao ang magmura ng palihim. Dahil alam na niya kung paano pumasok sa Chaos Grave, bakit niya hinayaang mamatay ang napakaraming inosenteng tao sa walang kabuluhan. Tandang pananong. Hindi nila tinatrito ang mga ordinaryong rogue cultivator bilang mga tao, malamig na pagmumura ni Chinyu sa kanyang puso. Gayunpaman, ang mga nabubuhay na magsasaka ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang mamatay sa kasong iyon. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo at pumasok ka sa puntod, sabi ni Yan Gayan. Nang inig ang katawan ni Siliuhei, at ang mga daloy ng panloob na chi ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Ilang saglit pa, isang layer ng baluti ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang baluti ay natatakpan ng makapal na nakaimpake na mga inscription sa landas na kumikislap na may kakaibang liwanag. Ang nakakatakot na panloob na chi na ibinubuga ng mga inscription ng landas na ito ay nagparamdam sa mga tao ng bakas ng palpitation. Ano ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Gayan at nagtanong. Isang armor na napik mula sa mga inscription ng landas ng isang mahusay na tagapagsaka sa Tribulation Stage, sabi ni Siliuhei. Gamit ang item na ito, maaari kang pumasok sa Chaos Grave. Tanong ni Yan Gayan. Ngumisi si Siliuhei at sinabing, kapatid na Gayan, hindi mo kailangang magpanggap na mangmang. Ang mga ordinaryong magsasaka ay walang kahit katiting na pagkakataon na makapasok sa libingan ng Chaos. Tayo ang makikinabang sa huli. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Siliuhei kay Saint Esgo at sa iba pa.
Gaya ng inaasahan, si Saint Aesgo at ang iba ay mukhang kalmado para dito at ang iba hindi maikukumpara sa aristokratikong pamilya sa mga tuntunin ng pagmaster ng impormasyon tungkol sa Chaos Grave. Kahit na alam nila ang lahat, ito ay walang silbi dahil ang isang inskripsyon ng landas ng Tribulation Stage Cultivator ay tapat na upang pigilan ang halos lahat ng mga magsasaka. Kailangan mo pa rin ang dugo ng magulong katawan, tama. Malungkot na sabi ni Yan Gayen. Tama ka, hinawakan ni Siliuhe ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing may mahinang ngiti, sa madaling salita, ang aming pamilyang si ay tunay na nagmamalasakit. Sa inisyatiba, kung tutuusin, ang ating banal na anak lamang ang magulong katawan. Malinaw itong narinig ni Chinyu, na nasa hindi kalayuan. Dugo ng magulong katawan. Isa itong magandang pagkakataon para kay Chinyu. Gayunpaman, saan niya mahahanap ang inscription ng landas ng isang mahusay na magsasaka ng Tribulation Stage? Di man hindi pa rin sapat ang paghahanda ko para sa Chaos Grave na ito, bulong ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay biglang lumingon, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang pag-aalala kanina ay agad na nawala at napalitan ng tiwala na ekspresyon. Hindi talaga makuha ni Chinyu ang path inscription ng isang Tribulation Stage na mahusay na cultivator, ngunit tiyak na makukuha ng isang naruroon. Bukod dito, malamang na nakita na ng taong iyon ang figure ni Chinyu, at tiyak na lalapit siya kay Chinyu para humingi ng tulong. Ang mga salita ni Siliuhe at Yan Gayen ay umalangaw-ngaw sa bawat tainga ng magsasaka. Agad na bumangon ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa madaling salita, wala silang pagkakataong makuha ang mga kayamanan sa Chaos Grave. Sa halip, maraming buhay ang nasayang. Ang mga tao ng Siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay parang mga Diyos, na tinatrito ang buhay ng tao na parang walang halaga sa isang dayami. Bukod sa iyong Siyam na dakilang maharlikang pamilya, hindi ibig sabihin na walang makapasok, sa sandaling ito, may nagsalita. Bukod sa iyong Siyam na dakilang maharlikang pamilya, hindi ibig sabihin na walang makapasok, sa sandaling ito, may nagsalita. Lumingon ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na dahan-daang lumalabas. Ang taong ito ay hunched at napakatanda, ngunit ang kanyang panloob na chi ay nagparamdam sa lahat ng napakalaking malakas na presyon. Maging sina Yan Gayen at Siliuhe ay nagulat nang makita siya. Elder Shi. Buhay ka pa, si Siliuhe ang unang nagsalita. Ang matandang lalaki na tinatawag na Elder Shi ay dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat. Masyado na talaga siyang matanda, napakatanda na para siyang piraso ng bulok na kahoy at buto na hindi nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Elder Shi. Nabalitaan kong nakarating na siya sa True Saint Cultivation Realm noon. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay ilang libong taon na siya ngayon. Tunay na santo. May nagpakitang tunay na nasa Saint Cultivation Realm. Maging sina Yan Gayen at Siliuhe ay hindi nang ahas na baliwalain ang kahit katiting na panloob na chi ni Elder Shi. Bahagyang yumuko ang dalawa kay Elder Shi para ipahayag ang kanilang paggalang. Bagaman malakas ang Siyam na dakilang maharlikang pamilya, hindi ito nangangahulugan na nakatayo ka sa tuktok, mahinahong sabi ni Elder Shi. Halimbawa, sina Dinley at Flower Granny ng Thunder Courtyard, Lee Yuchen ng Wind and Cloud, Kautian ng Heavenly Valley, at iba pa. Tian Gayen, na may mapagmataas at mapagmalasakit na personalidad, ay hindi sineseryoso ang mga salita ni Elder Shi. Malamig siyang ngumuso at sinabing, natatakot ako na karamihan sa mga taong binanggit mo ay nalibing na. Kunin mo. Halimbawa, kung hindi ka lumabas ngayon, iisipin kong patay ka na ng maraming taon. Tinulyapan ni Elder Shi si Yan Gayen ngunit hindi siya nagalit. Kinuha din niya ang inskripsyon ng landas ng Tribulation Stage na dakilang magsasaka. At tinakpan ang kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Chinyu. Siyempre, alam niyang tiyak na mayroong ibang mga eksperto sa banal na rehiyon, ngunit hindi pa niya narinig. Ang Elder Shi na ito. Maliban kina Dinley at Flower Granny, malamang patay na ang mga taong nabanggit niya. Kung gaano kalakas sina Dinley at Flower Granny, iyon ay nanatiling hindi alam.
Walang nakakaalam kung makakalaban nila ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi mga Panginoon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Maliban sa mga taong ito, malamang na nagtatago ang mga makapangyarihang buhay sa Alchemist Association. Nang ang lahat ay nagulat, isang figure ang tahimik na lumapit sa gilid ni Qin Yu. Ipinatong niya ang kanyang palad sa balikat ni Qin Yu at sinabing, "Kaibigan, gusto mo bang makipagtulungan sa akin?" Kahit na hindi pamilyar ang boses na ito, agad na nahulaan ni Qin Yu ang kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 2038, Ang dugo ng magulong katawan. Si Qin Yu ay dahan-daang lumingon at nakita ang isang matikas na suot na gwapong binata na nakatayo sa likuran niya. Gayunpaman, hindi maitago ng gwapong mukha na ito ang kanyang mapang-asar na ugali. "Makipagtulungan sa akin." Gumisi si Qin Yu at sinabi. "Makipagtulungan sa akin at mamatay. Kabataang kaibigan, hindi mo masasabi iyan. Nakikita kong naglalaman ang iyong katawan ng napakalaking enerhiya. Hanggat maaari akong kumuha ng isang patak ng esensya ng dugo mula sa iyo, magagawa natin ang anumang gusto natin sa Chaos Grave na ito." Mayabang na sabi niya. "Kung gayon, ano ang maibibigay mo sa akin?" Gumisi si Qin Yu. "Anything you want. Lahat pwede pag-usapan." Nagpatuloy ang kabilang partido. "Wala akong gusto." Nagtaas ng kilay si Qin Yu at sinabing, "Gusto ko ang bangkay ng magulong katawan." "Paano na ito?" Pagkarinig nito, napakamot siya ng ulo. Inabot ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang kanyang mukha. "Sa tingin mo ba hindi ko kilala kung sino ka? Ibigay mo sa akin ang iyong inscription sa landas, at papasok ako," sabi ni Qin Yu na nakadilat ang mga mata. Nagulat ang magsasaka. Pagkatapos ay nagpanggap siyang naliligaw at sinabing, "Ano ang pinagsasabi mo? Bakit hindi ko naintindihan? Lalaking may bigot, nagpapanggap ka pa rin ba? Sige, huwag mong sayangin ang hininga mo sa akin. Maraming eksperto ang nandito. Hindi ako naniniwalang. Wala silang inscription sa Tribulation Path." Malamig na ngumuso si Qin Yu at sinabi. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis. "Hoy! Hoy! Hoy! Binibiro lang kita. Bakit ka ba nababalisa?" Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling pinigilan si Qin Yu. Hinailan niya si Qin Yu sa gilid at malungkot na sinabi, "Di man it. Napansin mo na naman." Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing. Sabi ng lalaking may bigot, "Ano ang inscription ng landas? Ano ang mga kayamanan na wala sa akin? Sige, bigyan mo ako ng inscription ng landas, at bibigyan kita ng isang patak ng asensya ng dugo," sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. "Walang problema, syempre." Paulit-ulit na tumango ang lalaking may bigot. Pagkasabi noon ay ilalabas na niya ang inscription ng landas, "Ads by Pub Future." Ngunit sa sandaling ito, pinigilan siya ni Qin Yu. "Hindi pa ako tapos," sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Isang patak ng asensya ng dugo para sa inscription ng landas ng kapigatian. "This is a good deal," sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing. "Cut the crap," malamig na sabi ni Qin Yu. "We can trade? But I have a condition." "Anong kondisyon?" Bagamat nag-aatubili ang lalaking may bigot, wala siyang pagpipilian. Nang itinuro ni Qin Yu ang mga hadlang sa hindi kalayuan at sinabing, "Pagkatapos makuha ang mga bagay, kailangan mong mag-isip ng paraan para mapaalis ako." Pagkasabi niya nito ay bumungad agad sa mukha ng lalaking may bigot. "Tuldok, mahirap ba ito para sa iyo?" Nagulat na sinabi ni Qin Yu. Ang lalaking may bigot kay Qin Yu at sinabing, "Sa totoo lang, ang forma sayon na itinakda ng pamilyang si ay mas advanced kaysa sa inaakala mo." Ang grupo ng mga Formation Masters ay nag-set up ng isang formation nang magkasama sila nang buksan nila ang Chaos Grave. Hindi pa banggitin ang mga tao, kahit na ang isang maliit na tipak ng Divine Sense ay hindi makakatakas. Kahit na wala kang magagawa tungkol dito. Napakunot ang noo ni Qin Yu. Bumantong hininga ang lalaking may bigot at sinabing, "Natatakot ako na wala ng ibang paraan sa pagkakataong ito." Ang pamilyang si ay lubhang maingat tungkol sa bagay na ito, kaya walang loophole. Medyo pangit ang ekspresyon ni Qin Yu.
Tumingin siya sa lalaking may bigot ng may pagdududa at sinabing, ano naman sa iyo? Paano mo balak umalis pagkatapos makuha ang kayamanan? Hindi ako aalis. May naiisip lang akong paraan para makapagtago pansamantala, sabi ng lalaking may bigot. Sa panahong ito, nakapagtayo na ako ng isang sulok ng nagtatagong langit na pormasayon sa malapit para magtago. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang nagpatuloy ang lalaking may bigot, sa kasamaang palad. Naitatago lang ako ng nakakubli na pormasayon na iyon. Kaya mo lang itago. Ang isang bakas ng hinala ay hindi maiwasang lumitaw sa mga mata ni Chinyu. Ang mga salita ng taong ito ay hindi kailanman naging maaasahan. Si Chinyu ay natural na hindi maniniwala sa kanya ng madali. Tayang naman, bumantong hininga ang lalaking may bigot. Totoo naman this time. Sa kakayahan ko, isang sulok lang ang kaya kong iset up. Mukhang hindi na tayo magkahawak kamay sa pagkakataong ito. Umiling si Chinyu. Ang lalaking may bigot ay mabilis na pinigilan si Chinyu at sinabing, sa totoo lang, may ibang paraan. Itatago ko muna ang lahat pansamantala. Tuldok. Pagkatapos ng usapin, ibibigay ko sa iyo ang bangkay ng magulong katawan. Hindi ba? Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Sa tingin mo, tatanggalin ba ng pamilyang si ang pormasayon kong? Nawawala ang katawan ng magulong katawan. Natatakot ako na kapag hindi ko nakuha ang magulong katawan, hindi na ako makakaalis sa lugar na ito. Alam mo rin yan. Kung ganon, ang magulong katawang ito lang ang kaya kong isuko. Tutal, maraming kayamanan dito. Bakit ako? Mag-abala. Ungol ng lalaking may bigot. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong makuha ito kahit anong mangyari, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kaya, dapat ka na ngayong mag-isip ng paraan para makatakas dito. Tumingin si Chinyu sa lalaking may bigot. Kahit hayaan mo akong isipin ito ngayon, hindi ko ito may lalagay sa ganoong kaikling panahon. Kinakamot ng lalaking may bigot ang kanyang tenga. At pisngi dahil sa pag-aalala. Natahimik si Chinyu. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, kung hindi talaga natin makukuha ang bangkay ng magulong katawan, hahanap tayo ng paraan para sirain ito. Kung hindi ko ito makuha, tiyak na hindi ko hahayaang kunin ito ni Shishio. Huwag. Kung hindi, masasayang mo ang regalo ng Diyos. Naging balisa ang lalaking may bigot. Siyempre, hindi ko gagawin ito maliban kung talagang kinakailangan, sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabi. Anyway, dapat mag-isip ka ng paraan. Ngayon, pagkatapos noon ay tumingin si Chinyu kay Yan Gayen at sa iba pa. Sa sandaling ito, sina Yan Gayen, si Liu Hei, at ang mga kinatawan ng iba't ibang maharlikang pamilya ay nagtipon. Kasama si Elder Shi. Hindi sila nagmamadali sa paghakbang sa Chaos Grave. Sa halip, pinag-uusapan nila ang pamamahagi. Bagamat hindi pa nila nakukuha ang kayamanan, naramdaman nilang kailangan nilang makuha ito. Sa makatuwid, natural, sila ang dapat na mamigay nito. Isa lang ang iniisip ko, at iyon ay kailangan nating makuha ang bangkay ng magulong katawan, walang pakialam na sabi ni si Liu Hei. So, wala kang ibang gusto sa Chaos Grave maliban sa bangkay na iyon? Tanong ni Yan Yunfan. Bahagyang nadismaya si Liu Hei sa pagkagambala ni Yan Yunfan ngunit hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at sinabing, hanggat mahawakan ko ang bangkay ng magulong katawan, kaya kong isuko ang lahat. Hehe. Ang pinakamahalagang bagay sa buong libingan ay ang bangkay ng magulong katawan. Ganun na lang ba namin ibibigay sa'yo? Nananaginip ka, malamig na sabi ni Yan Yunfan. Si Yan Yunfan ay may katulad na ugali gaya ng kay Yan Gayan. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan at lakas ni si Liu Hei. Sa sandaling ito, lumabas si Shishio mula sa kanyang likuran. Malamig niyang sinabi, huwag mong kalimutan, kung wala ang dugo ko, wala ka ring karapatang pumasok. Kabanata 2039, The Clash of the Nine Great Aristocratic Families. Sinabi rin ni si Liu Hei, tama. Kung wala ang pamilya namin, hindi ka rin magiging kwalipikadong makapasok sa Chaos Grave. Paano mo pag-uusapan ang mga kayamanan?
Ganun ba? Ano? Ang pamilya mo ba ang nag-iisang magulong katawan sa mundo? Gumisi si Yan Gayan. Tama si Senior Gayan. Kung hindi ako mali, dapat nandito rin si Chinyo, bahagyang yumuko si Yaoshi at sinabi. Nang marinig ito, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Jiang He. Siya at si Chinyo ay matandang magkaibigan at naging malapit na magkaibigan. Natural na narinig niya ang mga bagay ni Chinyo. Si Chinyo ay dapat naririto. Bilang isang magulong katawan, hindi siya susuko sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Yan Yunfan. Si Chinyo ang iyong katunggali. Si Shio, huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Biglang naglabas ng nakakatakot na internal chi si Shio. Lumapit siya at sumigaw, Yan Yunfan, wala akong pakialam na gamitin ka para ipakita ang aking kapangyarihan bago pumasok sa Chaos Grave. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Sumigaw din si Yan Yunfan, at isang nakakatakot na panloob na chi ang biglang lumabas mula sa dalawa. Ang dalawang panloob na chi ay nagsalubong, at ang nakapalibot na kawalan ay patuloy na gumuho. Wala silang itinatago sa kanilang pag-uusap, kaya't maririnig sila ng halos lahat. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi maiwasang magmura sa loob-loob niya, this bunch of beastard. Why are you talking about me? Bago magbukas ang Chaos Grave, mas mabuting huwag munang kumilos. Sa sandaling ito, umiling si Saint Esgo at tumayo sa harap nila. Gumisi si Yan Gayan at sinabing, paano ito? Bago tayo pumasok sa Chaos Grave, alamin natin kung nasaan si Chinyu. Magagamit natin ang kanyang dugo para makapasok sa Chaos Grave. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na naging mas pangit ang ekspresyon ni Chinyu, at mas lalo siyang nataranta. Kung gagawin nila ito, malapit na nilang matuklasan ang figure ni Chinyu. Mahihirapan yan. Lahat, huwag magalit. Sa aking palagay, mas mabuting maupo at makipag-usap, nagsalita si Jiang He sa sandaling ito. Mag-usap. Gumisi si Yan Gayan at sinabing, paano? Kuya Liuhei, sabihin mo sa amin. Anong klaseng sagot ang balak mong ibigay sa amin? Nanatiling tahimik si Liuhei. Kailangang makuha ng pamilyang si ang magulong katawan kahit na anong halaga ang dapat nilang bayaran. Alam na alam ito ng lahat, kaya't naglakas loob silang patuloy na pataasin ang presyon. Gusto kong magtanong sa lahat, sabi ni Liuhei. Bahagyang tumango ang lahat, senyales na magpatuloy siya. Ito ay isang tribulation stage na Chaos Grave ng dakilang cultivator, malamig na sabi ni Liuhei. Sa tingin ko alam ninyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang magulong katawan na maabot ang tribulation stage. Tama. Kapag ang magulong katawan ay umabot na sa tribulation stage, ito ay umabot na sa great success stage. A great success stage ang magulong katawan ay hindi isang bagay na maihahambing ng ibang tribulation stage cultivator, dagdag ni Shio. Gumisi si Yan Yunfan at sinabing, ito ay isang bulong-bulungan lamang. Nasa katawan ko ang dugo ng aking ninuno na Immortal Emperor. Hindi ako natatakot. Sa iyong kalokohan *T magulong katawan. Malamig na tiningnan ni Shio si Yan Yunfan at sinabing, huwag kang mag-alala. Papasyahan kita. Hindi na kailangang mag-alala. Mahusay. Personal kong wawasak ang kalokohang mitolohiyang iyon ng isang magulong katawan. Hindi umatras si Yan Yunfan. Ikinaway ni Liuhei ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses, ang isang mahusay na yugto ng tagumpay na magulong katawan ay natural na mayroong hindi mabilang na mga tagasunod. Tungkol sa mga kayamanan, nang hindi ko ipaliwanag, dapat malaman ng lahat. May mga hindi mabilang na kapigatian na mahiwagang artifact lamang. Bilang karagdagan, sa tingin ko mayroon ding maraming 10,000 taong gulang na mga banal na gamot. Siyempre, maliit na bahagi lang ang sinasabi ko. Ang 9 na sanctum ay sapat na upang mapanatili ang isang malaking sekta sa libu-libong taon. Hindi kailangan ng aming pamilya ng alinman sa mga ito. Ang gusto lang natin ay bangkay ng magulong katawan. Hindi pa ba sapat iyon? Anuman sa mga kayamanan na binanggit ni Liuhei ay sapat na upang mabigla ang buong banal na rehiyon. Gayunpaman, kumpara sa bangkay ng magulong katawan, ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga.
Ang pamilyang si ay hindi sapat na taos-puso, sabi ni Yao Shi, mahinang ngumiti. Kumunat ang noo ni si Liu Hei. Tiningnan niya si Yao Shi nang may sama ng loob. Bagamat dumating si Yao Shi sa ngalan ng pamilya Yao, siya ay isang junior lamang kung tutuusin. Paano niya matitiis ang katotohanang? Wala siyang paggalang sa kanya. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa The Hogue. Senior Liu Hei, mukhang nakalimutan mo ang isang bagay. Ang Chaos Grave na ito ay hindi pag-aari ng iyong pamilyang si, at ang mga kayamanan sa loob ay hindi rin sa iyo. Natural, hindi mo kailangang ipamahagi ang mga ito, patuloy ni Yao Shi. Sariling kakayahan naming makuha ang mga kayamanang ito, hindi ang kawanggawa ng iyong pamilya. Dahil kami mismo ang nakakuha ng mga ito, paano ito maituturing na sinseridad ng pamilyang si? Ang mga salita ni Yao Shi ay agad na nakakuha ng pagsang-ayon ni Yan Gayen at ng iba pa. Tumango silang lahat bilang pagsang-ayon. Lalong sumimangot si Liu Hei. Alam niyang pinipilit ng mga taong ito ang pamilya si dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya sa bangkay ng magulong katawan. Gayunpaman, alam din ni si Liu Hei na kailangan nilang makuha ang bangkay ng magulong katawan na mahalaga sa pamilya si. Sa ganitong mga kalagayan, maaari lamang siyang magkompromiso sa ngayon. Then tell us what you want. I think we will agree as long as hindi masyado. Huminga ng malalim si Liu Hei. Sa puntong ito, tumingin si Liu Hei kay Yan Gayen at pinaalalahanan siya, ang pamilyang si at ang pamilya Yan ay naging magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Lalong lalalim ang ating pagkakaibigan sa hinaharap. Ngunit nabingi si Yan Gayen sa kanya. Hindi niya gusto si Yan Rozo, kaya wala siyang pakialam sa pakikipagkaibigan sa kanila. Sa tingin ko mas mabuting sabihin sa amin ni Senior Liu Hei. Senior ka na. Bilang junior, paano tayo maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Napangiti si Yao Shi. Hindi napigilan ni si Liu Hei ang pagmumura sa kanyang puso. Ngayon alam niya na siya ay isang senior. Hindi naman siya ganito ngayon. Gayunpaman, walang gaanong pagpipilian si Liu Hei. Nakahinga lang siya ng malalim at sinabing, sige, ang pamilyang si ay handang magbayad ng 100 bilyong spirit coins, 20-10-10,000 taong gulang na divine medicines, at isang tribulation magical artifact. Hehe. Ngumisi si Yan Gayen. Sa tingin mo ba pulubi tayo? Kung ganoon, ano ang gusto mo? Pinabalaan kita, huwag masyadong lumayo. Sa karamihan, magkahiwalay tayo ng landas. Sigaw ni si Liu Hei, at biglang sumabog ang aura sa kanyang katawan. Ang taong ito ay minsan nang nalampasan ang buong universo, kaya kitang-kita ang kanyang lakas. Maging si Yan Gayen ay hindi maiwasang matigilan sa kanyang aura. Para naman kay Yao Shi at sa iba pa, wala silang lakas ng loob na magsalita. Wala silang magagawa kung mabaliw si Liu Hei at papatayin sila. Sa tingin ko ang lahat ay dapat huminahon at pag-usapan ito mamaya. Nag-walk out si Saintess Gu sa tamang oras. She smiled and said, let's discuss it among ourselves. We'll come up with our own conditions and negotiate when the time comes. How about that? Kabanata 2040, ang pagkakakilanlan ng isang magulong katawan. Tumungkahi ni Saintess Gu, pansamantalang naghiwa-hiwalay ang mga taong ito at tinapos ang talakayan. Tulad ng para sa Chaos Grave, ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay hindi pilit na sinakop ito. Ang sino mang hindi natatakot sa kamatayan ay maaaring pumasok. Kahit na inihayag ng Chaos Grave ang takot nito sa lahat, hindi pa rin nalabanan ng ilang tao ang tukso at tumuntong sa Chaos Grave. Sa huli, sila ay naging mga alipin ng libingan o naging abo. Nakatakas ang ilang makapangyarihang magsasaka, ngunit ang kanilang mga primordial na espiritu at pisikal na katawan ay kakilakilabot at malubhang. Nasugatan. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakapasok sa Chaos Grave na ito. Biglang, isang galit na dagandong ang sumabog sa langit. Pagkatapos ay isang cultivator na may hawak na Saint Weapon ang pumasok sa Chaos Grave. Pumasok siya sa Chaos Grave sa tulong ng Saint Weapon. Ang Saint Weapon ay nagbuga ng mga alon ng nakakatakot na banal na kapangyarihan na lumalaban sa Chaos Grave.
Nabasag at naging alikabok ang Saint Weapon sa wala pang kalahating segundo. Ang magsasaka ay naging abo sa gitna ng sunod-sunod na kahabag-habag na hiyawan. Nang makita ang eksenang ito, tumahimik ang lahat. Kahit isang Saint Weapon ay nabigo na labanan ang Chaos Grave. Isa itong nakakapanghinayang balita para sa lahat. Nililigawan mo si kamatayan. Napangisi si Yan Gayen, nakita ang eksena. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Chin Yu. Isang kumpletong Saint Weapon ay nawala sa kalahating segundo, bulong ni Chin Yu. Ang isang Saint Weapon ay isang pambihirang pag-iral sa alinmang mga aristokratikong pamilya sa banal na rehiyon. Gayunpaman, ang gayong marangal na mahiwagang artifact ay hindi maaaring tumagal ng kalahating segundo sa harap ng Chaos Grave. Masyadong nakakatakot. Idiot. Sa tingin mo ay makakalusot ka sa Chaos Grave gamit ang isang Saint Weapon. Walang awang nanunuya si Yan Yunfan. Sa tabi ni Chin Yu, ang lalaking may bigot ay bahagyang umiling at sinabing, hindi pa rin alam ng mga taong ito kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mahusay na tagumpay na magulong katawan. Bagamat ang libingan na kanyang iniwan ay hindi maihahambing sa libingan ng isang immortal emperor, hindi ito gaanong naiiba. Maliban kung siya ay may kapigatian na mahiwagang artifact, mayroong bahagyang sumimangot si Chin Yu pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking may bigot at sinabi, sa madaling salita, maaari akong pumasok sa Chaos Grave kung umaasa ako sa isang Tribulation magical artifact. Posible lang, sabi ng lalaking may bigot sa malalim na boses. Kung tutuusin, hindi naman ordinaryong pangangatawan ang magulong katawan. Mahirap ikumpara ito sa ordinaryong Tribulation magical artifacts. Hindi napigilan ni Chin Yu ang pagkabigla sa kanyang mga mata, tuldok, panipi. Malamang na hindi, umiling ang lalaking may bigot. Ang parehong napupunta para sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Hindi nila madaling alisin ang kanilang Tribulation magical artifacts para maiwasan ang mga taong sinasamantala ang pagkakataon na lumikha ng gulo. Nakahinga ng maluwag si Chin Yu at tinapik ang kanyang dibdib at buwang-ulong, kung magdadala sila ng mga mahiwagang artifact ng kapigatian, hindi na kailangang mag-isip ng paraan. Sa halip, hintayin mo na lang ang kamatayan dito. Nakita mo ba ang siyam na sanctum na iyon? Isang bakas ng kaseryosohan ang lumitaw sa mukha ng lalaking may bigot. Natumango si Chin Yu. Walang maraming tao sa mundo ang mag-iiwan ng siyam na sanctum, malamig na sabi ng lalaking may bigot. 2 tao lang ang kilala ko. Tuldok panipi. Si Chin Yu ay hindi nang ahas na magsalita ng marami. Tinitigan niya ang lalaking may bigot at hinintay itong magpatuloy. Ang lalaking may bigot ay tumingin kay Chin Yu at malamig na sinabi, ang isa ay ang babaeng nakamaskara na pamilyar sa iyo. Ang isa pa ay ang great success na magulong katawan, Wu Ji. Wu Ji. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Obviously, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Gayunpaman, curious si Chin Yu tungkol kay Xiao Yu. Ano ang ibig sabihin ng pag-iwan sa likod ng siyam na sanctum? Tanong ni Chin Yu. Ang pag-iwan sa likod ng siyam na mga sanctum ay nangangahulugan na ang mga nakamit ng 2 taong ito sa paglilinang ay umabot na sa isang hindi matamo na larangan ng paglilinang. Ang bawat sanctum ay naglalaman ng tunay na diwa at karunungan ng kanilang iba't ibang larangan ng paglilinang, na nagpapahintulot sa mga magsasaka na matanto, maunawaan, at malinang sa loob, sabi ng lalaking may bigot sa malalim na boses. Ang siyam na sanctum ay kumakatawan sa kanilang siyam na cultivation realm, at ang bawat cultivation realm ay ang rurok ng kanilang cultivation. Kung gusto mong pagsamahin ang lahat ng siyam na cultivation realms, ikaw ay isisilang na muli, at ang iyong cultivation ay lubos na mapabuti. Ang lalaking may bigot ay tumingin kay Chin Yu at sinabing, ang bawat tao ay mayroon lamang isang Dao technique, at sila ay lalakad sa Dao. Teknik na ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay hanggang sa maabot nila ang rurok. Hindi pa banggitin ang pagbabago ng kanilang mga Dao-isip, kahit na ang kanilang Dao-isip ay nasa kaguluhan, sila ay maaaring manatiling stagnant magpakailanman. Bukod dito, ito ay siyam na Dao-isip. Yes. Nang marinig ito, biglang napabuntong hininga si Chin Yu. Siyempre, naintindihan niya ang ibig sabihin ng Dao Mind.
Sa landas ng paglilinang, ang pinakamahalagang bagay ay ang patatagin ang isip ng Dao, hindi banggitin ang paglinang ng siyam na isip ng Dao. Ang sabi ng alingaungaw na ang dakilang Dao ng langit at lupa ay nagbago ng maraming beses. Naranasan nito ang pag-agos ng tubig at maging ang degenerate age, sabi ng lalaking may bigot. Maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang Immortal Emperor stage. Kaya naman ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay maaaring mapanatili ang kanilang katatagan. Walang kakulangan ng mga henyo sa panahong ito, ngunit kung walang Immortal Emperor sa mahabang panahon. Nangangahulugan ito na nagkaroon ng problema sa Dao Technique ng langit at lupa na hindi maaaring lumitaw ang Immortal Emperor. Sa makatuwid, ang ilang mga tao na may walang katulad na talento ay nakamit ang Dao sa isang alternatibong landas. Nalinang nila ang maraming uri ng Dao Minds at pinagsama ang siyam na uri ng Dao Minds. Kahit na hindi sila tumuntong sa Immortal Emperor stage, ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba. Habang mas pinakinggan siya ni Chinyu, mas nabigla siya. Ito ay simpleng nagre-refresh ng pananaw sa mundo ni Chinyu. Upang makamit ang Dao sa isang alternatibong landas. Masyadong nakakatakot. Kung ang Big Grave ni Wuji, magiging interesante. Ang lalaking may bigot ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay nagpahayag ng walang uliran na kaguluhan at kaseryosohan. Kung alam mo ito, hindi ba alam din ng mga tao ng siyam na dakilang maharlikang pamilya? Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Tuldok. Gumisi ang lalaking may bigot at sinabing, ang mga tao ay major o magaling sa iba't ibang larangan. Baka hindi nila alam ang lahat gaya ko. Tuldok. Sa ginawa nila, ang mga taong ito ay walang alam tungkol dito. Bakit? Tanong ni Chinyu. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba at sinabing, kung alam nila, hindi sana nila ito napag-usapan dito. Kapag lumabas na ang malaking libingan ni Wuji, walang makakasiguro kung ano ang nasa loob. Paano kung nasa loob ang mga kasulatan ni Wuji? Gusto ba ito ng pamilyang si o hindi? Hindi ako naniniwala na ibibigay nila ang mga kasulatan ni Wuji at ang bangkay lang ang gusto nila. Sa madaling salita, kung ang bangkay na nakahimlay sa libingan ay si Wuji, ang ibang mga maharlikang pamilya ay mag-aatubili na ibigay ang bangkay ni Wuji. Batay sa sinabi mo, ang libingan na ito ay malamang na magdulot ng kaguluhan kung si Wuji ay nakahiga sa loob o maging sanhi ng pagkawasak ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Chinyu, ngumisi, at sinabing, malamang. Nang marinig ito, isang bakas ng ngiti ang hindi napigil ang lumitaw sa mukha ni Chinyu.